Sa ganitong masalimuot na usapin, ay nagpapanukala ang inyong abang lingkod, Bishop Manny Fonseca, na bigyan natin ng pansin o prioridad ang pagpapalakas ng ating Homeland Security and Air Defense System bilang isa sa 10 coastal provinces sa West Philippine Sea, hindi lamang para sa kasalukuyang henerasyon, kundi para rin sa susunod na salinlahi ng mga Pilipino. Para sa ating mga anak, apo at kaapu-apuhan, aking isusulong kasabay ng iba pang mga development programs sa lalawigan ng La Union ang pagkakaroon ng isang permanenteng Ground-Based Air Defense System o GBADS sa loob ng ating base militar sa 4 Point Peninsula, ang Wallace Air Base. Ating hihilingin sa Armed Forces of the Philippines through the Philippine Air Force na permanenteng iistasyon ang isa sa 3 batteries ng Spider Philippines Air Defense Systems o SPADS na isang mobile air and missile defense system na dinisenyo upang protektahan ang mga critical installations, land-based fixed assets, mobile platforms, and friendly forces mula sa aerial threats gaya ng aircraft at helicopters, unmanned aerial vehicles, at mga precision-guided munitions. Sa ngayon, ang 3 SPADS batteries na ito ay nasa pangangalaga ng Philippine Air Force sa Basa Air Base, Florida Blanca, Pampanga. Sa tanong na, bakit natin kailangang palakasin ang ating Homeland Security and Air Defense System sa lalawigan, ay naririto ang mga kadahilanan na dapat nating isaalang-alang. Unang dahilan, sang-ayon sa ating saligang batas, Article 2, Declaration of Principles and State Policies. Principles, Section 4. The prime duty of the government is to serve and protect the people. The government may call upon the people to defend the state, and in the fulfillment thereof, all citizens may be required, under conditions provided by law, to render personal, military, or civil service. Sa makatwid, inisyatibo ng pamahalaan, national man o lokal, na paglingkuran at pangalagaan ang kanyang mamamayan sa anumang banta o panganib, at maaari nitong hikayatin ang mga Pilipino na ipagtanggol ang Estado sa paraang naaayon sa batas. Ito'y nangangahulugan na hindi lamang ang sandatahang lakas ng Pilipinas o Armed Forces of the Philippines ang may obligasyon sa pagtatanggol ng soberenya ng bansa, kundi ang lahat ng mamamayan kung kinakailangan. Sumunod na dahilan, sa liwanag ng mission statement ng People's Liberation Army o PLA na siyang Armed Forces ng People's Republic of China o PRC, ay malabong itigil nila ang mga agresibong aksyon sa pagsusulong ng kanilang soberenya at interes sa South China Sea. Kaya't kailangang palakasin ng Pilipinas ang kanyang Homeland Security and Air Defense System laban sa mga posibleng pag-atake ng PRC China sa hinaharap. Narito ang ilang mga detalye na magbibigay sa atin ng karagdagang impormasyon tungkol sa kasalukuyang kakayahan ng PRC China sa paggamit ng kanyang Intercontinental Ballistic Missiles o ICBM. Sa 13 identified ballistic missiles na pinangangasiwaan ng People's Liberation Army Rocket Force o PLARF, ang DF-16 short-range ballistic missile ay kayang lumipad sa layong 1,000 kilometers o ang CJ-10 cruise missile na aabot sa 1,500 kilometers ang kayang abutin. Ang distansyang ito ay katumbas ng Central Luzon o ng Vietnam at karatig na bansa. Ang medium-range ballistic missile naman na DF-17 ay kayang lumipad hanggang 2,000 hanggang 3,000 kilometers o katumbas ng Southern Visayas at Northern Mindanao o ng Malaysia at Indonesia. Samantalang ang kanilang intermediate-range ballistic missile na DF-26
ay kayang lumipad sa layong 3,000 hanggang 5,500 kilometers o katumbas ng dulo ng Papua New Guinea o ng hilagang bahagi ng Australia. Hindi biro ang mga bantang ito ng Intercontinental Ballistic Missiles o ICBM ng PRC China, kaya dapat lamang na magkaroon ng kanya-kanyang Ground-Based Air Defense System o GBADS ang mga nabanggit na 10 coastal provinces ng West Philippine Sea bilang paghahanda sa anumang hindi inaasahang kaganapan sa hinaharap. Samantalang pinapatatag natin ang ating Homeland Security and Air Defense System, ay itataguyod din natin ang isang malawakang information campaign sa lahat ng paaralan at pamayanan patungkol sa historic and legal rights ng Pilipinas sa West Philippine Sea laban sa mga maling salaysay o false narratives ng Communist China na itinuturo ng Chinese Communist Party sa kamalayan ng lahat ng kanilang mamamayan, magmula sa mga kabataan hanggang sa mga matatanda. Sa isang tunay na makadiyos na pamamahala, una ang pagtitiwala sa Diyos na manlilikha, susunod ang pagkakaisa sa pagtupad ng mga layuning nagbibigay ng pag-asa. Ang inyong abang lingkod, Bishop Manny Fonseca po, para sa isang masaganang La Union at para sa bagong Pilipinas.